inaalaala ang iyong ginawa. Sa aking isip ay gumuhit na bigla. Ako'y dumalangin na taas ang kamay, parang tuyong lupa ang diwa kong uhaw. Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Nawala ng lahat ang aking pag-asa, kaya naman poon ako'y tingin mo na. Ako ay umasa sa iyo nagtiwala, na kung umagay ipagbubunyita, gaong pag-ibig mo na lubhang dakila. Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Ikaw na aking Diyos, ako ay turuan, na aking masunod ang iyong kalooban. Ang Espiritu mo'y maging aking tanglaw sa aking paglakad sa ligtas na daan. Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Lucas. Noong panahon sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga tao na naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan, para pagdating niya ay mabuksan ang kanilang pinto. Mapalad at kanilang na nagbabantay sa pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya, madudulugin sila sa hapag at maglilingkod sa kanila. Mapalad sila kung manat na niya silang handa, matiman sila ng ating gabi o madaling araw sila dumating. Tandaan niyo ito, alam lamang ng puno ng sambayan kung anong oras sa rating ng magnanakaw, hindi niya papabayang pasukin ang kanyang bahay, kaya may dapat tumanda sa pagkatarating anak ng tao sa oras na hindi inaasahan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pakikiramay po lalo tigit sa mga magulang, sa pamilya ng mga naulila. Katulad sa Ebanghelyo, ihanda sa pagdating ng anak ng tao, sa lalaking ikakasal, ang mga alagad, na kung saan sa hindi nila inaasahan. Ganun pa man, ang pakikiramay po ng mga tao na nandito ang isang pagkapakita ng inyong pagkakalamhati, pagkanasal, sapagkat sa panahon ito, sa oras na ito, at ibaan na lang namin kung sabihin sana sa kapilang buhay siya ay kapilang ng Diyos. Yung po talagang pag-aalala, pag-hintay, paghahanap, sa pag-iksan, ni Ezekiel ay napakahaba ng mga panahon ito. Pero nung isa'y lalong matagpuan, lalong masakit, pero ganun pa man, naway ang inyong pag-iisa sa lamay, sa pagdadasal. Tayo po ay nagsama-sama ngayon upang manalangin sa Diyos. Sa pagdating katulad po ni Maria sa paanan ng cross, sa pagkakay ang ating Panginoong Kristo, kanyang anak. Nandun rin po ang ilang sa mga lagad na tapat, si Maria na tagapagdala at si San Juan Evangelista. Hanggang sa mga huling sandali bago ulog sa buhay ang kanyang mga gabi, ay tayo po ay nagdarasal. Tanggapin ang kanyang kaluluwa, naway sa piling ng Diyos, samahan siya ng mga banal, tulad ni Kung San Jose. Si San Jose sa kanyang pagyao, ang kapiling niya ay si Jesus at si Maria. Kayo rin, kahit po marahil mga kalaro ni Ezekiel ay nandito, nasamahan siya sa mga huling sandali. Nakilala, kamag-anak, ng mga magulang, kinalamhati at sila ay naglakas ng loob. Ano man po ang plano ng Diyos, ay salamat sa Diyos sa kung saan sa buhay na ipinirap sa inyo ang batang ito. Matawad sa ilang mga pagkukulang, ay maunawaan natin tayong lahat ay sa piling ng Diyos, sa kanyang pagmamahal, pag-unawa at pagpatawad. Naway tuwang tayo ng mahal na Birhen, kung San Jose, lahat ng mga banal, sa inyong mga dasal, naway sa piling ng Diyos ay maging maligaya, maging maluwalhati ang kanyang pagdating sa bahay. Magsutayo po
po ang lahat para sa ating panalangin pangkalahatan. Mga kapatid, sa mainit na pagkahain ng kanilingan para sa batang yumao si Ray Ezekiel at kayo sa simbahan at para sa ating kapayapaan sa sanlibutan at para sa ating kapakanan. Ating isasagot, Panginoong maawain kami iyong pinggil. Upang ang sambayanang Kristiyano ay makapanatiling matibay sa pananalig at pagkakaisa, lalo na sa panahon ng trahedya, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong mawain kami ay iyong upang ang mga yumao ng biglaan dahil sa sakuna, karamdaman at digmaan ay magkamit ng kapahinahang walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Upang ang yumaong si Ray Ezekiel na biglaang pumanaw, may pagkalooban ng palagihan pagpapamuhay at pamamahinga sa piling ng mga banal, manalangin tayo sa Panginoon. Upang ang pamilya at mahal sa buhay na naliwanan ng yumaong nating kapatid na si Ray Ezekiel ay makatanggap ng maluwalhati at may pagmamahal sa kanyang pagpanaw dito sa lupang ibabaw. Manalangin tayo sa Panginoon. Upang ang kalooban ng lahat ng namatayan ay maging bukas na malayang maitari na sa Diyos ang pagpanaw ng mahal nila sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Upang tayong lahat na nagkakatipon ngayon ay maging laging handa sa anumang sakuna at pagsubok na dumating sa ating buhay bilang Kristiyano. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming makapangyarihan, ang aming pagsamo at dalangin naway makapagdulot ng kapahingahan sa lahat ng mga pumanaw upang sa kanilang pamamaalam sa lupang ibabaw ay makarating sila sa langit na kanilang tunay na tahanan sa pamamagitan ni Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan, sa ikagandahan loob na ito ang aming may-ari. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa at tinapay na ito para maging pagkain ng aming buhay. Puri-puri ang poong may kapal. Puri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan, sa kagandahan loob na ito ang aming may-alay. Mula sa katas ng upas at bunga ng aming paggawa, ang alat na ito para maging inumin at bibigay ng iyong Espiritu. Manalangin kayong mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Ama makapangyarihan, ang kapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kapatid. Sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa ating sambayanang banal. Ama namin, lumikha, maging kalugod-lugod nawa sa iyo ang paghahain naming nihanda upang ang iyong lingkod na si Ray Ezekiel ay magkamit ng pinakamimiti niyang kapatawaran at lumigayang lagi sa piling ng mga banal sa kapagpupuri kailanman sa iyong kadakilaan sa pamagitan ni Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos.
Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na kay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lahat ay kanyang kinubos at binubuhay niyang lubos ang iyong mga kinupkop sapagkat siya ang buhay at pagkabuhay ng tanan ng siyaw at pumanaw. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung may kapal, banal ang iyong pangalan, ang iyong kaharian. Tanging lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Inarakila ng lahat na balito sa iyo. Ulat sa bulan, sa bulay ng malakan at nagpupugay. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. At sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin makikatawan at dugo ng aming Panginoon sa Kristo. Bago niya pinag-iisang pusang loob na maging handog, ginawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inyabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan ay hahandog para sa gayon din naman, nung matapos ang hapunan, pinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aming dugo niya ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa mundo. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minalapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Kamalingapin mo yung simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo ng Tanang Tupayan. Alalahanin mo si Rey Ezekiel na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makisa sa Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang silang muling mabubuhay. Kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at pagdiin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, di Poong San Jose kanyang kalinisin sa esposo, kaisa ng mga apostol, Santa Maria Iglesia, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kaluluwa sa iyo. May pagdiwang gawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoon Jesus. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo. Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Tagubili na kagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos. Pahayag natin ang lakas mo. Ama namin, sa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa amin. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para na papatawad namin sa nakakasala sa amin. Huwag mo kami pahintulot sa puso. Lagyan mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananatikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin si Jesus Cristo. At sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at ang aming pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkatay sa ayos sa iyong kaloob. Kasama ng Espiritu Santo at kasalanan. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos, naalis sa mga kabayan sa lipunan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, naalis sa mga kabayan sa lipunan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, naalis sa mga kabayan sa lipunan, ang kalungkot sa amin. Ito ang kordero ng Diyos, ito siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayo mga ina niyang tatanggapin siya sa Panginoon. Ang katawan ni Kristo. Namili ko ay maraming magkakapatid, 8. 1969. Ako ay 2 years old. Kung may ano na doon, natatandaan na. Matay po ang aming pamilya. Ay 19 years old. Siya po ay nag-taxi driver sa Maynila. Siya po ay working student. Tapos marami yung nabago. Pero habang ako'y lumalaki, wala po ako natatanda kung yung sinasabi. Siya ang pinakagwapo, siya ang pinakamabait, siya ang masipag. Lahat po ng mabuti doon sa aming kuya para pang kami ay talagang kailangan maging mas mabait, mas masipag, mas mapagmahal sa magulang. Ito mo ang lagi natatanda. Siguro kayo iniisip, kaya may lang kayong matatanda. Kasi siya po ay nabangga sa Maynila. Kuya habang isimulan ko sa taxi. Alam ko, dinala po yun ang aming mga magulang. Marami pong nabago. Ayaw na ng magulang namin na kami ay mag-asa sa Maynila. Natatandaan nila. May maraming mababago sa pananaw sa buhay mo. Mas maging maningat, mas maging mabuti, mas taas. Ito po ay dadaan sa mahabang panahon. Kaya kayo pong nalilito, simulan niyo pong alalayan ang ama at ina. Simula pa lang. Anak nila, tanong na kaya, sa isip ay marami nang lalong kakayanin. Kakayanin. Pagkakita po ay awa at tulong ng mga tao, nakakaramdam sa katatayuan, kaya tayo po
Kung kinaya ng iba, sa tulong at awa ng Diyos. Kung may nararamdaman, magsabi, isipin ng mabuti, mas marami pa na kailangan na mission pa po tayo sa buhay. Ito ang mission ni Ezekiel ay nagwawakas. Salamat sa Diyos, meron sa atin, kung ay nasa tulong siya, Diyos, kung saan ay mas maligaya siya at nato na siya sa kalwalhatian at kapayuan. Tulong ni Jesus. Magsitayo po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, inilagang pinag sa amin ang mabaong pagsasalo sa banal na piling. Ipagkaloob mo si Ezekiel ay makapakinabang sa pagpipiso sa kabilang buhay sa pamagitan na rin ng anak mong mahal kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Mga kapatid, bago natin nahatid sa huling hantungan si Ezekiel, makukulan natin siya ng huling pamamaalam. Pahayag natin ang ating pagmamahal sa Kanya. Tanggapin natin ang maluwag sa kalooban ng Kanyang pagmanaw. Tumasa tayo makikita muli sa bilang ni Jesus. Doon wala ng luksa, kalungkutan at kamatayan, kundi mamamayani ko sa ligaya at buhay na walang hanggan. Mga anghel, mga banal, tanang nasa kalangitan, hali kayo at samahan. Si Kristo ang mag-aakay sa kanlungan ni Abraham upang doon ay humingi. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan kailan may pagkamitin at may kapal. Ama naming mapagmahal, ihabilin namin sa iyo si Ezekiel na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo siyang mababayaan at pamalangin ang siyang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig, patawarin mo na sana ang kanyang mga pagkulang at nagawang pagkakasala, dala ng kanyang kahinaan. Manatili nawa siyang maligaya sa iyong piling, kasama ni iyong anak ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Paalam sa iyo, Ezekiel, kapatid na pumanaw, mapasapiling ka nawa ng buong may kapal, at ang pagpapala ng Diyos ay baunin mo sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Sa paraiso, makikita muli tayo, samahan ka ng mga santo, kahit na may nauuna, tayo rin ay magsasama-sama upang lagi tayong lumigaya sa piling ng Diyos na mahal. Hindi po nakikilamay sa mga nauna.
Atoy, pasok kayo. Ito, mga alagaw. Pasok kayo. Hindi kami ginawa. Boss, anong gagawin? Ayun lang po natin. Sige. I-ayusin. Tayo ba? Tayo sa kabila. Ang. Ng tao. Okay. Pinakikiusapan ko po ang lahat. Magsiupo po. Pinakikiusapan ko ang lahat.
para sa maayos sa paghahatid sa ating pinakamamahal na si Pierre. Isang malambing po na paalala na panatilihin po natin ang tamang pagsusuot sa ating mga face mask habang isinasagawa po ang programa. Ito po ay alinsunod sa pagpapatupad ng safety protocols ng Eternal Gardens. Kung maaari po na maiwasan muna natin ang pag-Facebook Live habang isinasagawa po ang programa. At kung maaari po ng ating basura o ang ating pinagkainan, ay ilagay po natin sa tamang lagayan. Meron po ang nilaan ng Eternal Gardens sa tamang tapon. Maraming salamat po. Hinihiling po namin ng kaunting katahimikan. Tayo po ay magsiupo upang masimula ng maikling paggunita sa Ginoong Ray Ezekiel de Castro o mas kilala bilang si Pierre. Tayo po ay nagtitipon-tipon ngayong hapong ito upang ipahayag ang ating paggalang, pagmamahal at pamamaalam sa isang natatanging lalaki, mapagmahal na anak, kapatid, at kaibigan na si Pierre. Sa ngalan po ng pamilya, nais po namin tawagin si Ma'am Lorely upang magbigay ng isang panalangin ng pasasalamat sa buhay ni Pierre. Panginoon, si Rey Ezekiel de Castro ay wala na ngayon sa makalupang tirahan at naiwan ang mga nagluluksa sa kanyang pagkawala. Ipagkaloob mo nawa na mapangalagaan namin ang kanyang alaala. Kailanman ay walang hinanakit sa kung ano ang nawala sa amin o walang pagsisisi sa nakalipas. Ngunit laging may pag-asa sa iyong walang hanggang kaharian kung saan magkakapiling kaming muli. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. At sa ngalan po ng management, staff at crew ng Eternal Gardens, nais ko pong maghandog ng isang panalangin para kay Ginoong Pierre. Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan ng 3 araw sa puntod, pinabanal mo ang mga libingan ng lahat ng mga nananalig sa iyo. At kaya nagawa mo ang libingan bilang tanda ng pag-asa na may pangako ng pagkabuhay na maguli. Kahit na inangkin ito ang aming mga mortal na katawan. Pagkaloob mo ng kapatid namin na si Rey Ezekiel de Castro ay mahimlay nawa sa kapayapaan hanggang sa gisingin mo siya tungo sa kamutian, sapagkat ikaw ang pagkabuhay na magmuli at buhay pagkatapos. Makikita ka niya ng harapan at sa liwanag mo mamalas rin niya ang liwanag at mababatid ang kanuningan ng Diyos, sapagkat nabubuhay ka at nagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan po ng pamilya de Castro, nais po namin tawagin ng pamilya upang magbigay ng isang maikling pasasalamat sa lahat ng nakiramay at ibahagi sa atin ang buhay kapiling si Sir Pierre. Tinatawagan ko po si Sir Brian. Magandang hapon po sa ating lahat. Mula po sa aming pamilya de Castro, pinapaabot ko po ang aming pasasalamat sa lahat ng nagpaabot ng kanilang pakikiramay sa nawala naming pinsan, kapamilya na si Kiel. Isa po ito sa pinaka-nakakalungkot na parte ng ating buhay. Ang lisanin tayo ng ating mahal sa buhay. At alam ko po na mas nakakalungkot ito sa mga naulilang magulang.
kay Kuya Mundo at kay Ate May na maiwan sila Kiel sa hindi inaasahang pangyayari. Si Kiel po ay si Ray Ezekiel na kung tawagin po natin ay Kiel ay 13 taong gulang pa lamang. Napakabata po. Sobrang bata po na tayo iwan Kiel. Pero kung hanggang doon na lamang po ang kanyang misyon dito sa mundo, ay atin po siyang iaalay sa ating Panginoon. Si Kiel po ay pangalawa sa 5 magkakapatid. At kilala po natin si Kiel na sobrang bait na bata, masiyahin, bagamat siya po ay nagkaroon ng delayed speech. Pero sa pagdaan po ng panahon, ito po ay nag-improve na. Si Kiel po ay grade 7 na po nung nagbukas po muli ang ating paaralan. Siya po ay nakitaan ng sobrang sipag sa pag-aaral at katunayan nga po, siya po ay talentadong bata. Siya po ay nahasa sa larong basketball na sa katunayan nga po nakikita po natin sobrang lakas ng suporta ng kanyang mga kalaro sa basketball ang Team Alagao. Sa katunayan po mga kasama, si Kiel po ay nag-uuwi ng mga medalya at bilang MVP at best player po ng kanilang team. Mula po sa aming pamilya, Ray Ezekiel, ikaw po ay Utoy, Kiel, ikaw ay aming mamimiss. Sa iyong mga naulilang pamilya, gabayan mo sila Utoy, ikaw na ang bahala sa kanila. At alam kong hindi dito nagtatapos ang lahat. At tayo ay muling makikita pa. You will forever remains in our heart. Ikaw, Utoy Kiel, ay malaya, maging masaya na makapaglaro na kapiling ng ating poong may kapal. Muli po, mula po sa pamilya De Castro, salamat po sa inyong lahat. Magandang hapon po. Nais po namin anyayahan ang mga kaibigan, kamag-anak at pamilya ni Kiel na lumapit sa harapan para sa ating final viewing. Pumila lamang po upang maging maayos ang ating huling pagsulyap kay Kiel. Matapos po ang ating pagsulyap ay mangyaring bumalik po tayo sa ating mga upuan. Uunahin po natin ang mga kaibigan, sumunod ang mga kamag-anak at ihuhuli po natin ang pamilya. Ang ating puntila ay magsisimula sa inyong gawing kanan patungo sa gawing kaliwa. Maaari na pong tumila ang lahat.
Kung may mga bata po na nais natin itawid, maaari na pong isagawa ang tradisyon. Ang mga bata po na nakakalakad na ay maaari na lamang po umikot sa palibot ng aso. Hindi